Hi guys, so nandito tayo sa garden at naisipan ko na i-uproot itong ating napakalaking white lotus. Ayan. Tingnan nyo guys. Na-uproot ko na siya at ito na yung resulta ng ng puno niya guys. Sobrang dami niyang roots at ang lalaki ng roots niya guys. Tapos sobrang haba na naman ng kanyang puno. So naisip ko na i-uproot siya kasi lumiliit na rin yung rosette niya. So, kailangan na talaga niya guys i-reset. Ayan. So, panibagong ano na naman to guys. Panibagong pagpapatubo na naman ulit sa kanya. So, sana maging successful ulit guys. So, pangalawang top cut ko na to sa kanya. Kapag na-top cut natin to siya ngayon. So, tingin ko okay naman yung kanyang roots at yung kanyang body guys. Kaso lang sobrang haba na talaga. So, i-ano ko na lang din siya, i-top cut ko. And then, i-air dry, kagaya nung ano natin, yun no, yung lawi. So, hanggang ngayon naka-air dry pa rin siya kasi wala pa rin siyang roots. Pwede ko naman na siya guys itanim sa dry soil, kaso lang mas maganda talaga itanim siya na may roots na para sigurado. So, eto, ita-top cut natin to ngayon guys. So, dito sa baba, ito yung pot niya guys. Ayan. Yan yung soil na ginamit ko sa kanya. Garden soil, tsaka yung risal na fresh na hinalo ko guys. So ayan, bulok na yung risal. So ngayon, top cut natin to guys. Yan siya oh. Laki nito guys, grabe. So top cut na natin. Yan. So ayan guys, inakyat ko siya dito sa taas. Kasi nahihirapan ako dun sa baba. Ayan, so gagawin natin, ayan, ito. Meron tayong pruning shear. At tatop cut natin siya dito. Dito guys na area oh. Ayan. Hindi naman kasi guys nagkakaroon ng bibi yung pinakapuno nito. Kaya maganda na rin na uproot ko siya para malaman ko kung may problema ba talaga yung kanyang puno. Ayan. Uy. Ay, sobrang tanda na naman guys ng kanyang puno oh. Ayan, yan yung itsura niya nung tinapkat ko siya guys oh. Ayan, tas matagal din tong naka-air dry. Tapos nung aalis ako, tinanim ko na siya guys. Tas nadiligan ko na rin siya nung time na yon nung umalis ako. Tapos, wala nang nagdilig sa kanya. Nung umalis ako guys, mga ano yon, ilang months ba yon? 2 months, siguro yon guys, mahigit. Nahihirapan ako kasi ang laki ng ano niya guys, oh. Laki ng puno niya. So, kailangan paikot yung pagkat. Ayan. Kailangan ko talaga guys i-abante pa oh. Tingnan nyo yung puno. Ayan guys oh. Pangit na yung pinakapuno niya. Ayan. So, kailangan nating i-abante pa. Sobrang tanda na kasi oh. Ay, sorry. Kasi natamaan ko pa yung ano. Ang hirap guys, ang tigas niya. Sobrang tigas. Ayan. Paikot lang. Nahihirapan ako kasi matigas talaga guys. Ginagawa ko, paikot lang yung pagkat ko. Then saka natin gaganyanin. Ay, grabe. Ayan, okay na guys yung nasa taas niya oh. Tapos gagawin natin, i-ano natin to. Air dry, tapos lalagyan ko muna siya ng detain. Ayan. Hirapan ako guys maghawak sa kanya. Ayan oh. Ayan yung kanyang puno. So, lalagyan natin siya guys ng detain. So, meron ako ditong detain yung yellow. Ito na lang guys yung gagamitin ko.
Ganyan. Yan. Lagyan lang natin yung sugat niya guys para sure na hindi siya mapapano. Ayan. So ayan na guys, oh. So itong mga may damage na leaves niya guys, dahil sa araw yan. So hindi na natin yan tatanggalin para dyan siya iinom habang ini-air dry natin siya. Ayan. So ngayon dito ko siya guys ipapatong. Ayun guys, oh. Doon sa katabi ni Lawi. So si Lawi guys, ay i-check ko din ngayon kung meron na ba siyang roots. Kasi last day na i-check ko siya pero wala pa siyang roots. Maghugas muna ako guys ng kamay. So yan guys, nagugas lang ako ng kamay kasi merong detain. So ito, check natin si si Lawi. Wala pa rin guys. Yan. Pero hahayaan ko lang yung mga dry leaves niya dyan guys. Kasi dyan siya umiinom. So hindi pa siya masyadong malutong. Yung ibang dry leaves niya ay may laman pa. Yan, para dyan siya iinom. Ayan. So sa ngayon, air dry pa rin natin siya. Para sure. Ayan, natatakpan nito yung natin, Black Prince. Sobrang laki niya talaga guys. Sasakop niya yung 4 na Black Prince, oh. Ayan. So sana ay mapalaki ko ulit siya guys kagaya nung dati. Kasi kapag ganitong tinapkat, asahan natin guys na medyo matagal-tagal na naman ulit yung pag-aantay natin bago sila maging maganda ulit. Ayan. So ito nga din guys, oh. Parang gusto ko na ring i-top cut. Pero wala pa naman ako kasi nakikita na sign na may problema na siya sa kanyang roots or sa kanyang stem. So healthy pa naman siya tingnan. Ayan, kasi makikita naman natin guys sa kanyang body. Ayan, tapos yung yung leaves niya talaga parang tuyo ng tuyo, ganyan. Palaging nag-yellowish, ganyan. Kaya mapapansin natin kung mayroon na talagang problema. Kagaya ni Lawi guys, meron na talaga siyang sign na may problema talaga yung kanyang puno. Tamaan guys, so sobra-sobra na kasi sa paso. So ito, meron na naman siyang flower stalk. Tanggalin lang natin. Ang dami na niya guys, flower stalk. Natutuyo na yung ibang flower stalk. Kinaganyan ko lang guys kapag tuyo na, oh. Yan, para hindi pangit tingnan. Yan, malinis pa rin sila. Ayan. So ito din, tatanggalan natin. Yan, kasi pangit kapag may flower stalk guys. Ito hindi ko pa rin tinatanggal guys, oh. Siguro pwede ko na siyang i-cut. Kasi ito, papalakihin ko ulit. At itatry kong i-propagate yung kanyang, tawag dyan, leaves. Yan. Baliin lang natin. Tapos ilagay natin tong mga leaves dito sa ilalim niya guys. Ganyan lang, oh. Sana maparami ko siya gamit itong flower stalk niya guys. Hindi ko na guys ginagawan pa sila ng panibagong pot sa pagpo-propagate kasi napapabayaan ko din. So kapag dyan sa puno nila guys, makikita natin kung may naging successful o wala. Makikita naman natin yan, eh. Tapos kapag mayroon na silang baby, di ba nagdidilig tayo, so babasa sila. Ito guys, oh, leaf propagation galing dito sa ating snow peach. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys.
Ayan. Meron tayong leaf propagation. Ayan pa guys, oh meron pa. Tapos dun sa dulo. So ibalik natin siya. Ayan, tanggalin ko na yung kanyang leaves kasi naman na guys, patay na. Ayan. Patong ko lang siya guys. Meron siyang mga dry leaves, tanggalin na din natin. Dito meron ditong hindi ko kilala kung sino yan. Nabuhay siya from leaf propagation. Ayan lang natin. Ayan. So yun guys. Bibigyan ko na lang kayo guys ng update kung itatanim na natin itong lawi na. Itatanim na natin itong white lotus na to guys kasi sa ngayon air dry ko muna siya. After kong ma-air dry, obserbahan ko guys kung okay ba yung pinagkata natin at kung tuyo na ba siya at meron na siyang mga new roots, pwede na natin siyang itanim. So sa ngayon, dyan muna sila ni Lawi kasi wala pa talagang roots si Lawi hanggang ngayon guys. So gusto kong itanim si Lawi ng may roots na kasi medyo maselan si Lawi sa akin nung una. So tumagal lang siya sa akin kasi di ko alam guys, parang nakuha ko yung kuliti niya. Pero sa pagtapkat natin sa kanya, syempre panibago na naman sa kanya na pagbubuhay natin. Kaya kailangan ingatan ko guys kasi mahal nito ng bili ko guys. Sobrang mahal talaga nito. Tsaka kung tititigan yung maigi guys, itong si Lawi, ayan yung leaves niya ay flat. Ayan tingnan nyo. 'Di ba yung mga Lawi, makikita nyo yan guys kung bibili kayo ng Lawi, mga pointed kayong mga tips nito guys, yung dito mga pointed. Ito guys flat to. So kakaiba tong Lawi na to. Nung nabili ko siya, yun yung sinabi sa akin ni Ma'am Mercy Ating. Ayan, sabi niya kakaiba daw talaga tong Lawi na to kasi yung shape ng kanyang leaves ay hindi siya pointed. So parang flat siya guys dito dito na area. Grabe yung farina. So ayun guys, yun lang yung napansin ko din sa kanya. Yan, pinag-compare ko na yan sa ibang Lawi at yun nga din yung napansin ko. Flat yung dito niya, hindi siya pointed kagaya ng ibang Lawi. So kung mayroon kayo guys Lawi, tingnan nyo kung ano yung difference. Kasi sa tingin ko ito talaga, yan kagaya ng sabi sa akin nung seller na nabilihan ko sa kanya dati. So yun lang guys, that's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Ayan, after pala natin to guys maikat, dapat nasa area sila na hindi sila mababasa para kung umulan man guys ay hindi sila magrarat. So importante na dapat hindi sila mabasa. Okay lang yung init. Yan, kagaya nito sa akin guys. Diyan sa area na yan mainitan sila pero hindi naman yan sila guys mapapano. Yan, makakatulong din yun sa kanilang rosette para hindi sila maging etiolated at maganda pa rin yung pagbuka ng kanilang rosette. Yun lang guys, bye!